Hi everyone! My name is Agent Lenny. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe para po sa mga travel updates at sa mga informative videos. And now guys, let's start our topic about baggage. Kung kilala nyo po ang vlogger na to, so good for you. Pero kung hindi, pwede nyo pong panoorin yung kanyang mga vlog. And meron po siyang isang vlog na talagang napansin ko about baggage. So since may mga alam tayo at may alam ako, since I'm a travel agent in Wonderflight Travel Agency, i-share ko po sa inyo ang knowledge ko about this. Papasok tayo sa screen para makita nyo po ang ibig kong sabihin. So guys, papakinggan muna natin yung video. Her baggage complaint. Quixote kasi hindi na talaga magkasya yung gamit mo. Siyempre, nag-add din ako ng check-in baggage na 23 kilos. But wait, kahit bumili ako ng additional baggage, meron pa ring plot twist. So dapat daw per check-in baggage is within 23 kilos even if yung additional baggage na binili ko is under my name. So hindi pa rin siya pwedeng i-combine. Since yung maleta ko is 28 kilos siya, so need ko mag-transfer ng mga gamit sa duffel bag. Supposedly, total check-in baggage ko is 46 kilos. So, ayan, itatakal natin to yung 23 kilogram that is her free baggage kasi nakalagay po initial baggage allowance. Ibig sabihin, during the booking, meron po siyang free na 23 kilogram lang. And then, since nagkulang siya, so nag-add po siya ng 23 kilogram. So, kaya tinotal niya ng 46 kilogram, guys. So, ganun din po yan sa Cebu Pacific. Pag kayo po ay bibili ng 20 kg, 1 bag allowed. Pag 32 kg, 1 bag allowed. Lagi nyo po yung tandaan. And 40 kg, 2 bags allowed. Kasi, nagkamali din ako niyan last time. Kahit agent na ako, no? So, nagkakamali pa rin. Kasi nga, nagbabago yung mga rules ng mga airlines. So, to be clear po tayo, kung kayo po ay bumili ng 20 or 23 kg kasi 20 kg sa Cebu Pacific is 1 bag allowed. Ganon din po sa AirAsia. Meron silang 20, 25, ganon 30. Meron ganon sa AirAsia. Pag ganon, 1 bag allowed lang yon. Usually, ang nagto 2 bags lang po is 40 kg. And merong bagong rules na pwede na po dalawang 20 kg. Ibig sabihin, pag gano'n ang binili nyo, na dalawang 20 is 1 bag. So, ibig sabihin, 2 bags na yun. Kasi dalawang 20 naman yung binili nyo eh. Hindi nyo pwedeng i-combine sa isang maleta yon. Okay? Yan yung bagong rules. Sabi nila kasi, gano'n yung nangyari sa akin. Meron akong foreigner client and sabi ko, free ko na yung additional baggage nila na kasi dapat 32 kg yung kanilang baggage. Then, sabi ko, ifo 40 ko na. Ginawa ko dalawang 20. So, tinotal ko siya equals 40, which is hindi dapat. Kasi, yung bag nyo pala is 23 kg daw. Kaya, 32 kg po yung gusto niyang kunin. So, ayun, nabuko na. So, ang gagawin ko na lang is, may bagong rules na naman si Sebpac na pwede po siyang mag-add ng 8 kg, 12 kg, 4 kg, ganun po. May ganun na po ngayon. Before, walang ganun. Automatic 20 kg yung pinakamababa at exceed baggage na po pag 1 kg, 2, 3. Ngayon, meron na po sila. So, ayun, tinotal niya po kasi ni Miss Jen, kaya nagkaroon ng 46 kg ang pagkasabi niya po dito. So, take note, yung unang 23 is free lang yun sa ticket. Then, pangalawa is, nag-add po siya ng another 23. So, i-check in niya yan, yung maletang yan. And, ito naman is, i-hand carry niya. At yung white naman is, check in niya ulit. So, dapat kasi yan, dalawang tag 23 lang. So, papakinggan natin kung saan siya nagka-problem. May luggage na 28 kilos plus may duffel bag na 11 kilos. Okay, di ba? Yung luggage niya pala is total 28 kg, which is hindi pwede. Kasi nga, kung bumili ka ng 23 kg, hindi mo siya nga pwede i-combine. So, then may 11 kg siya, which is sa PAL kasi usually naman 10 kg po yung kanilang free and carry, lalo na sa international. So, ayan, tinotal niya na naman, which is hindi dapat pwede. Total check-in baggage ko lang sana is 39 kilos.
sobrang pasok niya sa 46 kilos na check-in baggage na binili ko. Sobrang nag-struggle ako kung anong gamit yung ita-transfer ko sa duffel bag kasi sobrang puno na din yung duffel bag ko, guys. So, nilabas ko na lang itong backpack ko tapos nilagyan ko ng shoes at hand-carry na lang to ni Bart. And also, share ko lang pala, before I even purchase the additional baggage, ay chinek ko yung baggage policy nila. Tapos, nakalagay doon na 5 piece of check. Okay. Ito, yung baggage policy kasi nito, ang ibig sabihin ng single 32 kilogram means 1 bag allowed. Kaso nga lang, may 32 kasi or 30 yung Philippine Airlines. So, yan ay applicable lamang kung ikaw ay bumili ng 32 kilogram. So, it means okay lang daw na 32 kilogram as long as hindi mag-exceed doon yung bag mo. So, hindi po ibig sabihin na applicable siya sa lahat na kapag bumili ka ng dalawang 20 or yun, yung 23-23 is allowed na magkaroon ng 32 kilogram ang isa mong maleta. Hindi po ganun. Kung ano po yung binili mo, dapat sundin mo yung baggage na kilo na dapat. Since may isa kang 23 kilogram na free, kailangan yung bagahe na yon is 23 kilogram lang. Hindi siya talaga pwedeng i-combine. Yun po yung new rules nila ngayon. Alam nyo, before, may mga client naman ako nakakapag-combine sila. Pati din naman ako. Kasi lagi po ako nagte-travel before. So, kino-combine ko. Okay lang naman na like a total of 40 kilogram, a total of 32 kilogram, 2 bags. Ngayon, no, ang strict nila na 1 bag na lang talaga ang kailangan. The baggage should weigh no more than 32 kilos. A baggage exceeding the 32 kilos weight limit should be repacked and will not be accepted for carry. Pero bakit hindi tinanggap yung single piece 20? Okay, sinagot na po ito ng Philippine Airlines sa baba, which is tama naman na hindi po siya applicable dun sa binili niyang bagahe. So, ano lang no, kasi dapat inalaw na lang kasi nila. Kaso nga lang, ewan ko ba, sa tingin nyo guys, bakit nila ginagawa yon? Sabi ng iba, bumabawi daw sila because of pandemic, pero hindi ko masasagot kasi hindi naman ako ang may-ari ng airlines. Pero for me lang, dapat talaga, pwede yung i-combine, di ba? Kasi, ano din naman niya, binili mo yun na yun yung total baggage. Hindi ko din mag-gets kung bakit hindi kailangan or hindi siya pwedeng i-combine. Pero since, yun po yung rules ng airlines and plane and sa airport po. So, hindi din tayo may-ari ng eroplano. Dapat sumunod na lang din tayo talaga sa rules. Wala tayong magagawa sa kanila. 8 kilos check-in baggage ko. Kasi daw yung rule na yun is only applicable for business class passengers. O diba Yun sa sinasabi yung business class passenger is, it depends din kasi. Usually kasi pag business class, ang dami nilang free, no? Free sila usually 25 pataas, ganun, or di kaya 30, 40, free na yung mga baggage nila. Pero since international po, yes, usually ganun po yung mga free sa international. Hindi naman po ibig sabihin na applicable lang talaga siya sa business class. Applicable din naman siya sa hindi business class, pero dapat bumili ka ng like 32 talaga, hindi yung separate na 22, 23, 23. So, hindi po siya ganon na business class lang yung makaka-avail ng ganon. naman ko ang pagiging dukha during the check-in process. I think kaya niya lang po pala sinabi na business class kasi ang minimin niya doon or siguro nag-question siya bakit ganon. And then sinagot siya ng agent na usually kasi ang may free lang na 32 is business class. So usually kasi ang free lang sa hindi business class is nasa 23 kilogram lang po talaga pag international flights. So take note, hindi din po lahat ganyan. Kailangan i-check nyo pa rin kung ano po yung available baggage nyo. Naka-indicate siya sa baggage policy nila. Moving on, sinuot ko na pala yung pullover. So, yun lang naman. And so, ayun nga guys, hindi lang siya in Philippine Airlines, but applicable po yun sa lahat ng airlines. So, kailangan every year kung pwede or every travel talaga i-check nyo yung new rules ng airlines. As I said before, time to time nagkakaroon po talaga ng changes. Pwede silang magkaroon ng mga new rules. So, if you have questions, siguro kung may marami pa kayong tanong at gustong i-topic, gagawin po natin ng video yan. So, as of now, ito lang po muna, dito lang po muna tayo. Thank you po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa ating topic today at mas maliwanag sa inyo ang about baggage rules. So if you have question, you can comment down below, and also if you want to book your flight, you can visit Wonderflight Travel Agency. That's all for today. See you on our next vlog. Goodbye everyone. Thank you for watching.